Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang bagong balita na ito tungkol kay Senator Elizabeth Warren, kung saan ay sinabi po niya na ang mga cryptocurrencies ay new threat. Ayan. Siya po ay kumampi po siya kay Jamie Dimon. Ayan. Dimon or Demon, kung saan si Jamie Dimon ay siya po yung nagsabi na pag siya raw po ay mabibigyan ng mataas na katungkulan o pwesto sa US government ay wawasakin daw po niya ang Bitcoin at maging lahat ng mga cryptocurrencies. Lilinisan daw po niya ito at wala siyang ititira dito. At ayan, nakahanap po siya ng kasama rito, ayan, sa katauhan po ni Senator Elizabeth Warren. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Senator Elizabeth Warren has once again voiced strong criticism against cryptocurrencies, highlighting them as a now threat to the United States. Kaya ayan, ang tingin niya po sa mga cryptocurrencies ay threat daw po sa bansang United States. Her comments made during the CNBC's Squawk Box appearance on December 7 resonate with the views of JP Morgan CEO Jamie Dimon, who has been a vocal advocate for shutting down the crypto sector. Kaya ayan, napag-usapan po natin ito, yung tungkol dito kay Jamie Dimon, yan, ang CEO ng JP Morgan. Kaya ayan, ang tindi po ng mga inilabas niyang mga pahayag nitong mga nakalipas na araw. Ayan, sa mga balita. Kaya ayan, nakahanap siya ng kasama. Ayan, si Senator Elizabeth Warren. Warren's remarks centered on the alleged use of cryptocurrency in financing terrorism, drug trafficking, and aiding rogue nations. Crypto is being used for terrorist financing and drug trafficking. North Korea is using it to fund about half of its nuclear weapons program. We can't allow this to continue. Yan naman po yung point ni Madam Elizabeth Warren dito. Isa po siyang senador sa bansang United States. Ayan, pagdating po kasi sa cryptocurrencies or Bitcoin ay may two sides po yan. Meron siyang negative side, ayan, at syempre meron siyang positive side. Pero kung pag talagang yan, yung nakikita lamang po kasi nila dito ay yung negative side. Pero sa positive side ay marami po talaga itong malaking tulong po ito sa ating development, yan, sa pag-unlad ng ating mga technologies. Kaya ayan, pero pagdating naman po rito, yan, sa paggamit sa mga hindi magandang bagay na ito ay pwede po naman pong ma-prevent ito. At hindi po kailangang isara or linisin ang mga cryptocurrencies. Kasi maski pa paano ay mas marami pa rin yung positive side or yung kagandahang maidudulot ng Bitcoin or ang cryptocurrencies sa ating teknolohiya ngayon. Ayan, sabi nga nila, kung pag hindi raw makakapag-adapt ang United States sa mga cryptocurrencies or Bitcoin ay mapag-iiwanan sila sa technology. Kaya ayan. However, data from Chain Analysis on-chain analytics firm presents a contrasting narrative indicating only about 0.15% of cryptocurrency transactions are linked to illicit finance, challenging the senator's assertion. This figure sharply contrasts with the claim that crypto is a primary tool for such activities. Kaya ayan, naglabas pa mismo ang Chain Analysis sa kanilang on-chain analytics na nasa 0.15% lamang po na mga crypto transactions ang napupunta sa mga illicit finance. Yan, ito po yung mga binanggit dito na hindi po magandang yung napunta sa hindi magandang mga bagay. Yan, maliit lamang po yan, 0.15%. Yan, however, the facts did not deter Senator Warren, who added that Jamie Dimon and I are in exactly the same place because we have a serious problem in this country. Yan naman po yung sinabi niya. Ayan. Magkapareho daw po sila kay Jamie Dimon. Yan, ayon kay Senator Warren. Kasi ang bansang US ay nasa seryosong problema raw. She further mentioned that numerous bank CEOs share her viewpoint, which is hardly surprising. Decentralized currencies like Bitcoin pose significant challenges to banks and governments that aims to maintain strict control over public financial activities. Kaya na ba sinisisit po talaga si Bitcoin?
or mga cryptocurrencies. Pero para sa akin lang, yung pagkakaintindi ko, ayan, sino bang nagpiprint ng pera ng yan, yung US dollar fiat currency? Yan, 'di ba print po kasi sila ng print? Yan, nang walang value. Kung kailangan lamang nila ng pera ay magpiprint lamang sila out of thin air. Yan. Kung gusto nilang magkapera ay magpiprint lamang sila ng US dollar nang walang value. Dapat lahat ng mga napiprint po na pera ay may value po yan. May equivalent po yan na gold sa gold reserve. Pero yung ginagawa nila ay nagpiprint po sila ng walang equivalent value. Kaya syempre napag-alaman po yan ng maraming mga tao sa bansang US at natatakot sila na baka magkakaroon ng collapse yung kanilang fiat currency na US dollar. Kaya nagsisilipatan sila dito kay Bitcoin. At least si Bitcoin ay ayan, may kaya nga sinasabi ni Ginoong Robert Kiyosaki na pinaka the best ang storage value ang Bitcoin at saka ang gold. Ayan. Kasi kung magpapatuloy talaga ang bansang US sa pagpiprint lamang ng print ng kanilang pera ay ayan, alam po natin kung saan yung patutunguhan yan. During a session with the U.S. Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs on December 5, Jamie Dimon remarked, "The only true use case for it is criminals, drug traffickers, money laundering to tax avoidance. If I were the government, I'd close it down." Yan po yung previous na sinabi ni Ginoong Jamie Dimon. Ayan ulit, yung nakikita lamang ni Jamie Dimon dito ay yung posibleng yan yung negative na kung saan ay pwedeng magamit ang mga cryptocurrencies. Pero sabi ko po kanina ay mas marami po yung positive side kung saan ay maidudulot ng cryptocurrencies sa pag-unlad ng ating teknolohiya. Ayan. At yung pagdating naman po dito sa negative side ay magagawa naman po yan ng paraan para ma-prevent ang mga ito. And despite this shared viewpoint, JP Morgan's action present a contradiction. The banking giant under Dimon's leadership has launched its own JPM crypto token on the Ethereum network. Ayan, mismong yung JP Morgan ay nag-launch pa ng kanilang sariling crypto token. Ayan, gamit ang Ethereum network. This move is noteworthy considering JP Morgan has paid nearly $40 billion in fines for various violations over the past 2 decades, highlighting a perceived double standard in the treatment of traditional banks and the crypto sector. The debate around the cryptocurrencies in the US remains highly polarized, with figures like Senator Warren advocating for stringent measures against the industry. However, the feasibility of such actions is debatable, similar to the challenges of banning the internet. Kaya yan. Pinagdidebatihan yung tungkol sa cryptocurrencies dito sa bansang US. Pero yan, sabi nga rito na yung parang nangyayari dito ay parang gustong i-ban. Yan, gusto nilang i-ban yung paggamit ng internet. Parang ganyan na rin po yan yung pagkakatulad sa pagbaban ng cryptocurrencies dito sa bansang US. As the dialogue involves the crypto community and traditional financial institution remains at odds, each defending their stance in a rapidly changing financial landscape. The future of cryptocurrencies in the US amidst these conflicting views remains uncertain. Kaya yan. Hanggang ngayon ay dahil po sa nagaganap na debate raw na ito, ayan, tungkol sa cryptocurrencies dito sa bansang US, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nananatiling malinaw. Yan, yung ang hinaharap ang future ng cryptocurrencies dito sa bansang US kasi marami pong ayan, ayaw talaga yung mga matataas na may katungkulan sa gobyerno ng bansang US ay against po sila sa cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.